ang sinabi lang sa akin ng kaibigan ko na kailangan ng mga documents na dalhin para papalitan mo yung SIN mo dito sa Service Canada ipang permanent resident na dito sa Canada, guys. So what is up, guys? Welcome back to our channel. And yan, for today's video, pupunta tayo sa Service Canada, which is nandito na kami ngayon. Ayan to, guys, oh. Yan, nandito na kami sa Service Canada. Alam nyo ba kung anong gagawin namin dito, guys? Nandito kami ngayon sa Service Canada para syempre baguhin na yung SIN natin, guys. Kasi yung SIN natin is pang temporary foreign worker. Ngayon, guys, is pang permanent resident na dito sa Canada, guys. So pupunta tayo sa loob. Ang sinabi lang sa akin ng kaibigan ko na kailangan na mga documents na dalhin para papalitan mo yung SIN mo dito sa Service Canada, which is yung Eco-PR mo, and yung PR ID mo kung meron na, or ID mo lang, guys. So ang importante dun yung Eco-PR. So tara, guys, samahan nyo kami sa experience namin sa pagpapapalit ng SIN ko dito sa Canada, guys. Tara, let's go. A few moments later. Ito yung bagong building nila, pati dito yung ano, yung motor vehicle na ano, guys, dito din. Kaya tara, guys. Ito na, dito tayo sa loob. Tara, guys. 1 minute 37 seconds later. At ayun na nga, guys, nandito na nga tayo sa loob ng Service Canada. At ang ma-advise ko lang sa inyo, guys, i-ready nyo din yung SIN nyo before ID. Kung wala pa, yung Eco-PR nyo, guys, is paprint nyo or kaya pakita nyo lang din sa phone nyo, guys. So ito, guys, tinatanong nyo na yung mga details ko para makita nyo na yung file natin sa system, and ready na din tayo dun sa kakausapin natin na agent dito sa office. Tara, guys, let's go. 1 minute 37 seconds later. So yun na, guys, nandito na tayo sa loob ng ating sasakyan at nakuha na natin ang ating bagong SIN, guys. Ito na, oh. So yun na yung bagong SIN natin, guys. O nga pala, guys, ang hinahanap lang sa amin is yung lumang SIN, which is hindi ko alam. Lumang SIN, tapos tinanong lang sa akin yung pangalan ng mother ko nung pagkadalaga, pangalan ng father ko, and birthday, and kung saan ko huling in-update yung aking SIN, which is sa Yarmouth. So yun lang, guys, yung ano, yung hinahanap sa akin nung magpa-renew ako o magpapalit ako ng bagong SIN, since nga na permanent resident na tayo dito, guys. So yun, ang advice sa akin, guys, is pag magpa-file daw ako ng taxes, make sure ko na magamit ko tong bagong SIN ko, and then sabihin ko din daw po sa employer na meron akong bagong SIN. And saan ba isa? Sa bangko. Sabihin ko din sa bangko na meron na din akong bagong SIN para updated lahat. Basically, everything. Lahat ng mga nag-provide mo, na pinrovide mo na SIN, kailangan mong ilagay itong bago na, guys. So ayun lang, guys. Nga pala, dito kami sa may bagong office to dito sa Shelbourne. Sa mga hindi pa nakakapunta, guys, dito lang siya sa may tapat ng school na yan. School ng Shelbourne Regional High School. So katapat lang siya, guys. Pagkaliko nyo, yun na yung Service Canada. Maganda siya, mas malaki siya kumpara before. And dito din pala magkukuha ng written exam. Kapag kukuha ka ng ng road test dito sa Canada, dito rin yun, guys. Not sure lang kung dito magi-start yung road test, pero possible dito lang din, guys, kasi before dun lang banda sa may likod, eh. Ayun lang, guys, dito ko natatapusin ang ating video, and I hope nabigyan ko kayo ng idea sa mga residente na ng Canada, guys, at sa mga magiging resident pa lang, guys, no. So ganito yung ginawa namin para sa pag-update ng aming SIN, guys. So sa akin, SIN. Susunod na yung Darlene. So ayun, guys, hanggang dito na lang. See you on the next one. Have a good one.